Sa gitna ng kadiliman ng lumang bodega, sa likod ng marangyang mansyon ng mga Santillan, tanging ang mahinang liwanag mula sa isang gasera ang nagbibigay ng buhay sa silid. Amoy alikabok at amoy ng namuong amag ang nanunuot sa bawat sulok. Ngunit tinalo yon ng bango ng mainit na tinola na maingat na inihanda ni Faustina. Iyon ang paboritong ulam ni Cristobal. Sa ibabaw ng hapag na gawa, sa pinagtagpit-tagping kahoy, maayos na nakahain ang 2 plato. Sa tabi ng baso, naroon ang isang maliit na pulang kahon. Sa loob ng kahong yon ay isang sipit ng kurbata na gawa sa pilak. Simple lang ito, pero para kay Tina, bawat sentimo ng halaga nito ay katumbas ng 30 araw na hindi niya pagkain ng almusal sa opisina. Pinag-ipunan niya iyon para sa kanilang unang anibersaryo. 1 taon na mula nang mangako sila sa isa't isa sa harap ng altar ng isang liblib na simbahan, isang kasalang walang saksi, kundi ang Diyos at ang sarili nilang mga lihim. Nanunuot ang lamig mula sa sementadong sahig patungo sa kanyang mga talampakan, ngunit binaliwala niya ito. Hinawakan niya ang kanyang tiyan kung saan naroon ang isang lihim na mas mahalaga pa sa kahit anong hiyas. "Happy anniversary, mahal ko!" Bulong niya sa hangin. Iniisip ang reaksyon ni Cristobal kapag nalaman nitong magiging ama na siya. Ngunit ang katahimikan ng bodega ay biglang binalot ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Hindi iyon kulog. Hindi iyon tunog ng panganib. Iyon ay ang maringal na tunog ng mga paputok na nagbibigay kulay sa madilim na langit sa labas. Dala ng kuryosidad at pananabik na makita ang asawa, dahan-dahang lumapit si Tina sa munting siwang ng pintuan ng bodega. Ang tanawin sa malawak na hardin ng mansyon ay tila isang pahina mula sa isang fairy tale na kailanman ay hindi niya mararanasan. Ang mga puno ay napapalamutian ng libu-libong kumukutitap na bumbilya. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling seda at brilyante. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Cristobal. Ang kanyang Cristobal, mukhang isang prinsipe sa kanyang itim na tuksido. Ngunit hindi siya nag-iisa. Hawak niya ang kamay ni Valerie Montemayor, ang babaeng laging bukang bibig ni Doña Esmeralda. "Everyone, please lend me your ears." Ang boses ni Cristobal ay umalingaw-ngaw sa buong hardin gamit ang mikropono. Bawat salita ay tila isang patalim na bumabaon sa dibdib ni Tina. "Tonight, as we celebrate the anniversary of our company, I want to take this moment to honor the woman who truly belongs by my side." Nakita ni Tina kung paano lumuhod ang kanyang asawa. Ang lalaking kagabi lang ay bumubulong sa kanya ng "mahal kita" sa loob ng madilim na bodegang ito. Ngayon ay nakaluhod sa harap ng ibang babae sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Valerie, you are the only one who matches the Santillan name. Will you marry me?" Isang dambuhalang singsing na may brilyante ang kumislap nang buksan ni Cristobal ang kahon. Ang halaga ng batong yon ay marahil sapat na para bilhin ang buong buhay ni Tina. Ang hiyawan ng tuwa ng mga tao at ang muling pagsabog ng mga paputok ay naging isang nakabibinging ingay sa pandinig ni Tina. Kasabay ng pagsuot ng singsing sa daliri ni Valerie, naramdaman ni Tina ang isang malakas na panginginig sa kanyang mga kamay. Nasagi niya ang maliit na pulang kahon sa hapag. Nahulog ito. Ang sipit ng kurbatang pilak na pinaghirapan niya ay gumulong sa maruming sahig na bahira ng putik at alikabok. Nagmukhang isang pirasong basura sa gitna ng karangyaan ng kanyang asawa. "I'm so happy for you, anak." Ang boses ni Doña Esmeralda ay narinig ni Tina mula sa labas, puno ng pagmamalaki. "Finally, hindi na madudumihan ang pangalan natin ng kung sino-sinong hampas lupa. You've chosen well. A diamond for a diamond." Napaupo si Tina sa malamig na sahig. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng bodega ay tila naging lason. Ang kanyang hiya, ang kanyang dangal, ay tila niyapakan ng bawat sapatos
ng mga panauhing nagsasaya sa labas. Wala siyang mailuwal na luha dahil ang sakit ay mas malalim pa sa anumang iyak. Ang tiyan niyang kanina lang ay tila puno ng pag-asa. Ngayon ay tila isang mabigat na pasanin. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang lihim na itinatago sa bodega habang siya ay ipinagdiriwang sa palasyo? Tumingin siya sa tinolang inihanda niya. Ang usok nito ay unti-unti nang nawawala. Nagiging kasing lamig ng bangkay. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat araw na pagtitiis niya sa pangungutya ni Doña Esmeralda, ang bawat gabing paghihintay niya sa dilim, lahat ng yon ay naging isang malaking biro. Sa labas, narinig niya ang tawanan ni na Cristobal at Valerie na papalapit sa direksyon ng mansyon. Ang bawat hakbang nila ay tila sipa sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang pag-ibig na nagbuklod sa kanya sa mga santilyan ay naging isang kadena ng puot. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa bodega ay hindi ang malalambot na hakbang na inaasahan ni Tina mula kay Cristobal. Ito ay mabigat, direkta, at puno ng awtoridad. Nang bumukas ang pinto, ang bango ng mamahaling bulaklak ng lili at ang amoy ng luma at tuyong tabako ay agad na sumakop sa maliit na espasyo. Nilalamon ng amoy ng tinolang kanina lang ay simbolo ng pag-asa ni Tina. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa may pintuan, tila isang reyna na napadpad sa isang tambakan ng basura. Ang kanyang gintong bestida ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, at ang bawat diamante sa kanyang leeg ay tila nanunuya sa kahirapan ni Tina. Dahan-dahang pinulot ni Tina ang pilak na sipit ng kurbata mula sa putikan. Pilit na pinupunasan ang dumi nito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Masyado kang ambisyosa, Faustina. Simula ng matanda. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. 1 taon? Akala mo ba ay sapat na ang 1 taon ng pagtatago dito para maging kahanay ka namin? Hindi nakasagot si Tina. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Tumingin si Doña Esmeralda sa hapag na inihanda ni Tina. Gamit ang dulo ng kanyang mamahaling payong, itinulak ng matanda ang mangkok ng tinola. Tumapon ang sabaw sa mesa, dahan-dahang pumatak sa sahig, hinalo ang sarap ng pagmamahal sa dumi ng bodega. Look at this! Silver? Cheap silver? Kinuha ng matanda ang sipit ng kurbata mula sa kamay ni Tina at tiningnan ito ng may pandidiri bago ito binitawan muli sa sahig. My son is wearing a ₱1,000,000 watch. Do you really think he would wear this piece of junk? It's embarrassing. Mag-asawa kami, senyora. Mahinang sabi ni Tina. Ang boses ay gumaralgal. Pinasok ko ang kasunduang ito dahil nangako siya. Nangako siya dahil may utang na loob ka sa amin. Putol ng matanda. Lumapit siya kay Tina hanggang sa maramdaman ng dalaga ang init ng galit mula sa hininga nito. Huwag mong kalimutan, Faustina. Kung hindi dahil sa pera ng mga santilyan, mamatay ang nanay mo sa ospital. Kami ang nagbayad ng utang ng tatay mo. Ang bawat butil ng kanin na kinakain mo, ang bawat hininga mo, utang mo sa amin. You owe us your life. Ito ang sining ng pagmamanipula ni Doña Esmeralda. Ang ipaalala kay Tina na siya ay isang ari-arian lamang, isang obligasyong kailangang bayaran. Ang utang na loob na dapat sana ay tulay ng pasasalamat ay naging isang napakabigat na kadena. Cristobal needs Valerie. She is the face of the company. She is his future. Pagpapatuloy ng matanda habang sinusuri ang bawat reaksyon sa mukha ni Tina. At ikaw? Ikaw ang anino. Isang pagkakamaling kailangang itago para makuha ang mana ng kanyang lolo. Do you understand, Faustina? You are just a means to an end. Naramdaman ni Tina ang isang pamilyar na pagkirot sa kanyang sikmura. Hindi ito dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkasuka sa sarili at sa mga taong nasa harap niya.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing buntis siya, na may dalang buhay ang kanyang sinapupunan na dugong santilan din. Ngunit ang tingin ni Doña Esmeralda ay tila nagsasabing kahit ang sanggol sa loob niya ay ituturing lamang na isang dokumento sa negosyo. Don't even think of showing that face in the mansion tonight, banta ng matanda. Stay here in the dark where you belong. Bukas, magsisimula ka ng magtrabaho bilang isa sa mga katulong. If you want to stay in this family, you have to earn your place. No more secret wife fantasies. You are just a maid who got lucky for a night. Lumabas si Doña Esmeralda. Iniwan ang pinto na nakabukas ng bahagya. Ang malamig na hangin mula sa labas ay humampas sa mukha ni Tina. Mula sa malayo narinig niya ang tawananan ni na Cristobal at Valerie, ang tunog ng mga baso ng champagne na nag-uumpugan. Tunog ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang hinawakan ni Tina ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay tila sumisipa. Tila nagtatanong kung bakit ganito kalupit ang mundong kanyang kinalalagyan. Ang hiya na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas matulis, mas matalim. Hindi siya biktima. Hindi siya basura. Kinuha niya ang ristis na sipit ng kurbata at mahigpit itong hinawakan sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang balat. Ang sakit na naramdaman niya sa palad ay walang-wala sa hapdi ng kanyang puso. Ngunit ito ang nagpaalala sa kanya na gising na siya mula sa isang mahabang panaginip. Ang pagsikat ng araw sa mansyon ng mga Santillan ay hindi nagdala ng liwanag para kay Tina. Sa halip, ito ang naging hudyat ng kanyang bagong bilangguan. Sa likod ng dambuhalang kusina, sa labas ng labahan kung saan ang simento ay laging basa at madulas, nakatayo si Tina sa harap ng tumpok ng mga damit na tila isang bundok ng kasinungalingan. Ang matapang na amoy ng chlorine at sabon ay humalo sa malansang amoy ng basang tela. Sa bawat kuskos ng kanyang mga kamay, naramdaman ni Tina ang paghapdi ng kanyang balat. Ang kanyang mga daliri na dati ay malalambot, ngayon ay namumula at nangungulubot. Dahil sa babad, sa malamig na tubig, biglang umikot ang kanyang sikmura. Ang amoy ng matapang na kemikal mula sa bote ng pampaputi ay tila sumuntok sa kanyang ilong. Napakapit siya sa gilid ng batya. Pilit na pinipigilan ang pagduwal. Huwag ngayon, bulong niya sa sarili habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Kailangang maging matatag tayo. Tina, bakit ka tumitigil? Hindi matatapos yan kung nakatitig ka lang sa bula. Ang boses ni Manang Belen, ang matandang mayordoma na sunod-sunuran kay Doña Esmeralda, ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Bago pa makasagot si Tina, isang anino ang humarang sa sikat ng araw. Isang pares ng sapatos na may mataas na takong, kulay ginto at kumikinang, ang huminto sa harap ng kanyang basang batya. Si Valerie. Nakasuot siya ng isang manipis na silk robe, may hawak na baso ng kape na ang bango ay naging luso sa pangamoy ni Tina. Tiningnan ni Valerie si Tina mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri at pait ng ngiti. So it's true. Ang secret princess ni Cristobal ay isa na palang labandera, sabi ni Valerie sa tono ng Taglish na puno ng pang-uuyam. You know, Tina, I was so shocked when Doña Esmeralda told me. I thought you had more dignity, but I guess blood really follows its level. Kinuha ni Valerie ang isang mamahaling cocktail dress na kulay pula mula sa tumpok ng maruruming damit. Ang suot niya kagabi nang makuha niya ang sing-sing mula kay Cristobal. I want this spotless. May mancha ng wine dito sa laylayan. Make sure it's perfect by tonight. I'm wearing it for our private dinner with the board members. Inihagis ni Valerie ang mamahaling tela sa mukha ni Tina. Ang basang seda ay humampas sa pisngi ni Tina, malamig at mabigat. Dahan-dahan ka naman, baka madamage yang silk. It costs more than your 1-year salary. Dagdag pa ni Valerie. At isa pa, Doña Esmeralda wants you to serve the appetizers later.
Gusto niyang makita mo kung paano mag-asikaso ng totoong asawa ang isang santilyan. Tumalikod si Valerie, ngunit huminto siya sandali. Oh, I almost forgot. Sabi ni Cristobal, huwag mo na raw siyang hihintayin sa gabi. He's moving his things to my suite. Masyado raw kasing suffocating ang amoy ng luma at hirap dito sa labas. Nang makaalis si Valerie, ang katahimikan sa labahan ay naging mas mabigat pa sa mga basang kumot. Ang mga luha ni Tina ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa puting bula ng sabon sa kanyang batya. Hindi siya humagulgol. Ang bawat patak ng luha ay tahimik, sumasama sa agos ng tubig patungo sa kanal. Ngunit habang kinukuskus niya ang pulang damit ni Valerie, may naramdaman siyang matigas sa loob ng maliit na bulsa nito. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang pirasong papel. Ito ay isang resibo mula sa isang mamahaling hotel at sa likod nito ay may nakasulat na numero at isang pangalan na hindi kay Cristobal. Tonight, 10:00 ng gabi. Suite 402. Don't keep me waiting, Val. Nanliit ang mga mata ni Tina. Ang hapdi sa kanyang puso ay sandaling napalitan ng isang malamig na kuryente ng kaba at pag-asa. Maingat niyang itinago ang papel sa loob ng kanyang suot na kamiseta. Malapit sa kanyang puso, ang bawat kuskus niya sa tela ngayon ay wala ng kasamang luha. May bago ng apoy na naglaliyab sa kanyang mga mata. Ang apoy ng katotohanang baka ang perpektong babaeng ipinalit sa kanya ay may sarili ring maruming lihim. Ang gabi ay tila isang itim na telang bumabalot sa buong mansyon. Ngunit para kay Tina, ang dilim sa loob ng bodega ay mas pamilyar at mas ligtas kaysa sa liwanag ng mga kristal na bumbilya sa itaas. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang manipis na banig. Yakap ang kanyang mga tuhod habang pinakikinggan ang hagupit ng hangin sa labas. Narinig niya ang tuyong tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Hindi siya lumingon. Alam niya ang bigat ng hakbang na yon. Ang bango ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng alak. Si Cristobal. Tina, mahinang tawag nito. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod. Ngunit naroon pa rin ang awtoridad na tila ba pag-aari niya ang bawat hininga ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang tumayo si Tina. Ngunit nanatili siyang nasa anino. Bakit ka narito, Cristobal? Hindi ba dapat ay nandoon ka sa kabilang pakpak ng mansyon, kasama ang babaeng binigyan mo ng brilyante? Humakbang palapit si Cristobal. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatamaan ng liwanag ng buwan na dumadaan sa siwang ng bintana. You don't understand, Tina. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa kinabukasan natin. Kapag nakuha ko na ang mana mula kay Lolo, kapag nasiguro ko na ang posisyon ko sa kumpanya, mabibigyan na kita ng buhay na nararapat para sa'yo. Buhay na nararapat? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tina. Ang ibig mo bang sabihin ay ang buhay bilang isang labandera sa sarili mong pamamahay? O ang buhay bilang isang aninong itinatago mo sa bodega habang ipinagmamalaki mo ang iba sa harap ng mundo? Tina, please, stop being so dramatic. Sagot ni Cristobal. Ang kanyang tono ay biglang nagbago mula sa pag-aamo patungo sa pagkairita. Alam mong malaki ang utang na loob natin kay Mama. She saved your family. The least you can do is to cooperate. Valerie is just a business move. Ikaw ang mahal ko, pero kailangan nating maging praktikal. Nilapitan niya si Tina at hinawakan ang mga kamay nito. Ang mga kamay na kanina lang ay namumula sa kuskus ng labada. Bahagyang napaigtad si Cristobal nang maramdaman ang kagaspangan ng palad ni Tina, ngunit hindi niya binitawan ang mga ito. Nagpadala ako ng pera sa ospital para sa susunod na check-up ng nanay mo. Bulong ni Cristobal. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Iyon na sana ang pagkakataon ni Tina. Gusto niyang isumbat ang lahat. Gusto niyang ilabas ang resibong nakuha niya mula sa bulsa ni Valerie. Gusto niyang isigaw na ang perang ipinagmamalaki nitong tulong ay galing din sa pawis at dangal na ninakaw nila sa kanya. At higit sa lahat,
Gusto niyang sabihin, Cristobal, magkakaanak na tayo. Hinawakan ni Tina ang kanyang tiyan, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ilalim ng suot na lumang kamiseta. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Cristobal. 1 taon lang, Tina. Pagkatapos naming ikasal ni Valerie at makuha ang pirma sa merger, aayusin ko ang lahat. I'll buy you a condo in the city. You won't have to work. Just wait for me there. Pero sa ngayon, kailangan mong manatili rito. Kailangan kitang maging invisible. Ang mga salitang invisible at condo ay tila mga sampal sa mukha ni Tina. Para kay Cristobal, siya ay isang investment na kailangang itago sa vault. Isang obligasyong babayaran ng material na bagay kapalit ng kanyang katahimikan. Invisible. Ulit ni Tina. Ang kanyang boses ay wala ng emosyon. Ganyan na lang ba talaga ang tingin niyo sa akin? Isang gamit na itatabi kapag hindi kailangan. At ilalabas kapag gusto niyo ng aliw? Tina, don't be like that. Hindi natapos ni Cristobal ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ng malawak ang pinto ng bodega. Ang liwanag mula sa isang flashlight ay direktang tumama sa kanilang mga mukha. Dahilan para mapapikit sila sa silaw. Sa may pintuan, nakatayo si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng galit at pagkasuklam. Sa likod niya, nakasilip ang ilang tauhan ng mansyon, ang kanilang mga mata ay puno ng tsismis at panghuhusga. Sabi ko na nga ba? Ang boses ng matanda ay tila isang hagupit ng latigo. Ang ahas, kahit anong tago mo, lalabas at lalabas para manuklaw. Cristobal, get out of here, now! Tumingin si Cristobal kay Tina, pagkatapos ay sa kanyang ina. Nakita ni Tina ang takot sa mga mata ng lalaking nangako sa kanya ng mundo. Takot na mawala ang kanyang mana, takot sa galit ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Tina. Mama, nag-uusap lang kami tungkol sa mga gawain sa bahay. Pagsisinungaling ni Cristobal, habang mabilis na lumalabas ng bodega nang hindi man lang lumingon sa asawa. Naiwan si Tina sa gitna ng silid, nakatayo sa harap ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng hatol. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo, Faustina? Bulong ni Esmeralda. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Gagamitin mo ang katawan mo para manatili rito? Nagkakamali ka niyong simula bukas. Lalasap ka ng impyerno sa kamay ko. Ngunit sa kabila ng takot, nanatiling nakatayo ng tuwid si Tina. Habang papalayo ang matanda, naramdaman ni Tina ang papel na resibo sa loob ng kanyang damit. Isang lihim laban sa isa pang lihim. Ang mansyon ng mga Santillan ay tila isang malaking hayop na nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sa bawat sulok ay maririnig ang pagmamadali ng mga tauhan para sa pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan ng kumpanya, ang 50 anibersaryo ng Santillan Shipping Group. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at karangyaan, si Tina ay nananatiling isang aninong walang boses, isang manggagawang unti-unting nauubos ang lakas. Inutusan siya ni Doña Esmeralda na linisin ang bawat sulok ng silid ni Valerie. Gusto kong makita mo ang mundong hinding-hindi magiging sayo. Ang boses ng matanda ay tila lason na nananatili sa pandinig ni Tina habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig ng marangyang suite. Amoy ng sariwang rosas at mamahaling makeup ang bumabalot sa silid ni Valerie. Sa bawat kuskos ni Tina sa sahig, nararamdaman niya ang pananakit ng kanyang likod at ang bigat ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang kanyang isip ay hindi na sa paglilinis. Naroon ito sa resibong nakuha niya kahapon. Habang nagliligpit siya sa ilalim ng kama ni Valerie, isang kislap ng metal ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang gintong butones ng polo, ngunit hindi ito pag-aari ni Cristobal. Ang disenyo nito ay isang agila. Ang sagisag ng mga karibal na kumpanya ng mga Santillan. Dahan-dahang kinuha yon ni Tina at inilagay sa kanyang bulsa
kasama ng resibong kanyang iniingatan. Hoy, dalian mo dyan. Bakit ba ang bagal-bagal mong kumilos? Ang matinis na boses ni Valerie ay narinig ni Tina mula sa pinto. Pumasok si Valerie na may dalang isang itim na garment bag. Ngumiti siya nang makita siyang nakaluhod sa paanan ng kanyang kama. You know, Tina, I feel a bit sorry for you. Working so hard for a man who's currently choosing the flavor of our wedding cake. But then again, someone has to do the dirty work, right? Ang dumi ay hindi laging nasa sahig, Miss Valerie. Mahinang sagot ni Tina nang hindi tumitingin dito. Minsan, ang pinakamalaking dumi ay naroon sa mga lihim na itinatago sa loob ng magagandang silid. Bahagyang natigilan si Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. How dare you talk back to me? You're just a servant here. Isang hamak na katulong na nangarap ng mataas pero bumagsak sa putikan. Lumapit si Valerie at sinipa ang balde ng tubig na gamit ni Tina sa paglilinis. Ang maruming tubig ay kumalat sa buong sahig, nabasa ang tuhod at paa ni Tina. Clean it up at siguraduhin mong kikinang yan bago dumating ang mga bisita mamaya. Bago pa makakilos si Tina, pumasok si Doña Esmeralda sa silid. May dala siyang isang lumang uniforme ng serbidora, kupas na asol, payapunit sa manggas at amoy alikabok. Faustina, ang tawag ng matanda. Ang tono ay puno ng mapait na tamis. Dahil napakabuti naming pamilya at hinayaan ka naming manatili rito sa kabila ng iyong kalapastanganan, bibigyan kita ng pagkakataong magsilbi sa aming mga panauhin ngayong gabi. This is your duty para pambayad sa lahat ng utang na loob na kinuha mo sa amin. Inihagis ni Esmeralda ang uniforme sa ibabaw ng maruming tubig sa sahig. Wear that. I want you to carry the trays of wine. Gusto kong bawat basong iaabot mo sa mga bisita ay magpaalala sa'yo kung nasaan ang tunay mong lugar. Huwag mong kakalimutan. Hindi ka asawa, hindi ka kahanay. Ikaw ay isang tagapagsilbi lamang. Tumingin si Tina sa unipormeng nakababad sa maruming tubig. Naramdaman niya ang isang sipa mula sa loob ng kanyang tiyan, isang munting paalala na may buhay na umaasa sa kanya. Ang hiya na laging nagpapayuko sa kanya ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Susunod ako, senyora, sagot ni Tina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang talim. Magsisilbi ako at sisiguraduhin kong sa gabing ito, lahat ay makakakuha ng kung ano ang nararapat para sa kanila. Habang lumalabas ang dalawang babae sa silid, naiwan si Tina sa gitna ng basang sahig. Hinawakan niya ang gintong butones sa kanyang bulsa. Alam niyang ang gabing ito ay hindi lamang anibersaryo ng kumpanya. Ito ang magiging gabi ng paghuhukom. Ang bulwagan ng Santillan Grand Ballroom ay tila isang dagat ng ginto at kristal. Ang bawat kislap ng chandelier ay nanununtok sa mga mata ni Tina na kanina pa nakatayo sa isang sulok, hawak ang isang mabigat na pilak na tray ng mga baso ng wine. Ang kanyang suot na lumang uniforme ay tila isang mantsa sa gitna ng mga nagagandahang gown at tuxedo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang kanyang katawan ay abot na sa hangganan ng pagtitiis. Wine, sir? Wine, ma'am? Paulit-ulit niyang sambit ang kanyang boses ay halos pabulong na sa pagod. Sa kabilang dako ng silid, nakikita niya si Cristobal na tumatawa kasama ang mga matataas na opisyal. Hindi man lang ito tumitingin sa direksyon niya. Tila ba ang asawa niya ay isang piraso ng pader na hindi dapat mapansin. Sa tabi nito ay si Valerie na mukhang isang reyna sa kanyang pulang seda. Ang kamay ay nakapulupot sa braso ni Cristobal na tila isang sawa. Oh, look who's here, malakas na sabi ni Valerie nang mapansin ang paglapit ni Tina sa kanilang grupo. The special server of the night. Habang papalapit si Tina, nakita niya ang mabilis na pag-usog ng paa ni Valerie. Hindi nakaiwas si Tina. Ang dulo ng kanyang luma at pudpod na sapatos
ay sumabit sa takong ni Valerie. Nawalan ng balanse si Tina. Ang mabigat na tray ay tumalon mula sa kanyang mga kamay. Ang mga baso ng kristal ay sumabog sa sahig. Naglikha ng mga pirasong kasing talim ng mga salitang ibabato sa kanya. Ang pulang alak ay tumalsik sa lahat ng direksyon. Sa puting tuksido ni Cristobal, sa laylayan ng gown ni Valerie, at sa mukha ni Tina mismo. Ang buong ballroom ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Tina habang siya ay nakaluhod sa gitna ng mga basag na kristal. "You stupid, clumsy rat!" Ang sigaw ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw. Bawat salita ay tila sampal sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. "Tingnan mo ang ginawa mo. You are a disgrace. Isang hampas lupa na pilit isinisiksik ang sarili sa lugar na hindi para na sa kanya. You are just a sewer rat trying to act like a human." Lumapit ang matanda at dinuro si Tina. "Humingi ka ng tawad. Ngayon din, lumuhod ka at linisin mo ang bawat patak ng alak na yan gamit ang mga kamay mo." Naramdaman ni Tina ang hapdi ng mga maliliit na hiwa sa kanyang palad mula sa mga basag na kristal. Ang hiya na dati ay bumabalot sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Tumingin siya kay Cristobal, naghahanap ng kahit isang kislap ng pagtatanggol. Ngunit ang lalaki ay tumalikod at nagpunas lamang ng kanyang nadumihang damit. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang humiwalay sa karamihan, si Don Hilario Pineda. Ang kanyang mukha, na kilala sa pagiging kasing tigas ng bato sa mundo ng negosyo, ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanang pulso ni Tina, na ngayon ay nakalantad dahil sa punit na manggas ng kanyang uniforme. Naroon ang isang maliit, matingkad na pulang marka. Isang bimbingan o birthmark na hugis, bulaklak ng dambuhala o hibiscus. "Tumigil kayo." Ang boses ni Don Hilario ay hindi malakas, ngunit ito ay may bigat na nagpatahimik sa lahat, maging kay Doña Esmeralda. Dahan-dahang lumapit ang matandang bilyonaryo kay Tina. Hindi siya nag-atubiling lumuhod sa sahig na puno ng alak at bubog. Kinuha niya ang kanyang mamahaling cashmere coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Tina. Itinatago ang kanyang punit-punit na uniforme. "Senyor Pineda, pasensya na po sa istorbo." Mabilis na sabi ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng panginginig at sipsip. "Ang katulong na ito ay talagang walang modo. Aalisin na namin siya rito." "Katulong?" Tumingin si Don Hilario kay Esmeralda na may halong matinding puot. "Ang babaeng tinatawag mong katulong, ang babaeng tinawag mong daga." Hinawakan ni Hilario ang kamay ni Tina at dahan-dahang itinaas ito para makita ng lahat ang pulang marka. "Ito ang markang hinanap ko sa loob ng 20 taon. Ito ang aking anak, ang nag-iisang tagapagmana ng Pineda Group." O isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nawalan ng kulay, tila naging abo sa tindi ng gulat. Si Cristobal ay napabitaw sa basong hawak niya. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwas sa hindi paniniwala. Tumingin si Tina kay Don Hilario. Sa gitna ng sakit at gulo, nakakita siya ng isang bagay na hinding-hindi niya nakita sa mga santilyan. Ang tunay na pagmamahal ng isang magulang. Dahan-dahang tumayo si Tina sa tulong ni Don Hilario. Hindi na siya nakayuko. Tumingin siya ng diretso kay Doña Esmeralda, pagkatapos ay kay Cristobal. "Ang tinola ay lumamig na, Cristobal." Bulong ni Tina, sapat lang para marinig ng lalaki. "At ang asawang kinahiya mo ay siya ring tatapos sa lahat ng mayroon ka." Hinubad ni Tina ang kanyang maliit na singsing na pilak, ang huling alaala ng kanyang katangahan, at ihinulog ito sa loob ng baso ng alak ni Cristobal. Walang lingon-likod na naglakad si Tina palabas ng ballroom kasabay ng kanyang ama, habang ang bawat hakbang niya ay tila yumayanig sa pundasyon ng mansyon ng mga Santillan. Ang bawat hakbang ni Tina palabas ng Grand Ballroom ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng dusa.
Ang malamig na hangin sa labas ng mansyon ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang amoy ng basang damo at gabi ay mas masarap pa kaysa sa pinakamahal na pabango sa loob ng bulwagang kanyang iniwan. Anak! Ang boses ni Don Hilario ay basag, puno ng pagsisisi at pag-asam. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka na nila mahahawakan muli. Tapos na ang pagtatago mo sa dilim. Hindi pa sila nakakalayo nang marinig nila ang mabilis na yabag ng sapatos sa semento. Tina, sandali. Mag-usap tayo. Ang sigaw ni Cristobal. Hinihingal siya. Ang kanyang puting tuxedo ay may mantsa pa rin ng alak at ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding kalituhan at takot. Huminto si Tina, ngunit hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakabalot sa cashmere coat ng kanyang ama. Ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng mga salita ni Cristobal. Don Hilario, pakiusap. Asawa ko siya, sabi ni Cristobal. Ang boses ay nanginginig. May mga bagay lang kaming hindi pagkakaunawaan ni Tina, pero maayos namin ito. Tina, mahal, bumalik ka na sa loob. Pag-uusapan natin ang lahat, malayo sa mga tao. Dahan-dahang humarap si Tina. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pagsusumamo, ngayon ay kasing lamig na ng yelo sa Alaska. Asawa? Mahinang ulit ni Tina. Nasaan ang asawang sinasabi mo nang pinapanood mo akong hiyain ng ina mo? Nasaan ang asawang sinasabi mo nang talikuran mo ako sa gitna ng mga basag na kristal para lang protektahan ang imahe mo? I was just trying to protect our future, Tina. Alam mo kung gaano kahigpit si Mama. You weren't protecting our future, Cristobal. You were protecting your inheritance. Putol ni Tina sa kanyang pagsasalita. Ang hiya na kinatatakutan mo, ngayon, pagmasdan mo, iyan ang magiging bagong pangalan ng pamilya mo. Ang hiyang dulot ng sarili ninyong kalupitan. Sa likod ni Cristobal, lumabas si Doña Esmeralda. Pilit na itinatago ang kanyang pangangatog. Hilario, kaibigan, huwag tayong magpadalos-dalos. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. If we only knew she was your daughter, iyon ang problema niyo, Esmeralda. Ang boses ni Don Hilario ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, kasing talim ng isang hatol. Pinipili niyo lang kung sino ang ituturing ninyong tao base sa laki ng kanilang ari-arian. Ngunit ang anak ko ay higit pa sa lahat ng kumpanyang maaari ninyong ariin. Binuksan ng driver ang pinto ng isang itim na Rolls Royce. Bago pumasok si Tina, tumingin siya huling beses sa mansyon, ang palasyong naging piitan niya. Cristobal, tawag ni Tina. Saglit na nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ng lalaki. Ang kaukulan ng mga santilyan ay nagsisimula pa lang at huwag mo nang susubukang hanapin ako. Mula sa sandaling ito, ang babaeng minahal mo ay patay na. Ang natitira na lang ay ang utang na dapat ninyong bayaran. Pumasok si Tina sa sasakyan at ang mabigat na pinto ay sumara. Nilulunod ang anumang huling hirit ni Cristobal. Habang umaandar ang sasakyan palayo, hinawakan ni Tina ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay ang tanging alaala ng nakaraan na dadalhin niya, ngunit hindi bilang isang santilyan, kundi bilang isang Pineda. Papa, bulong ni Tina habang nakasandal sa malambot na sandalan ng upuan. Gusto ko nang umalis, malayo rito. Gusto kong kalimutan ng lahat bago ko sila harapin muli. Maghahanda tayo, anak, sagot ni Hilario habang hinahawakan ng kamay ng anak. Sa Amerika, magpapalakas ka. At pagbalik mo, ang Pilipinas ang luluhod sa paanan mo. Habang tinatahak nila ang daan patungo sa paliparan, nakita ni Tina sa bintana ang mga paputok na patuloy pa ring sumasabog sa langit. Mga huling kislap ng isang imperyong unti-unti nang guguho. Lumipas ang 5 taon na tila isang mahabang taglamig
na unti-unting natutunaw sa ilalim ng bagong sikat ng araw. Sa isang mataas na gusali sa Manhattan, New York, nakatayo ang isang babae sa harap ng dambuhalang bintanang salamin. Hindi na ito ang Faustina na amoy luto at sabon. Ang babaeng ito ay amoy mamahaling sandalwood at tagumpay. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod ng mabilis, ngayon ay maayos na nakalaylay sa kanyang mga balikat, kasing kintab ng sedang suot niya. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ang bawat linyang iginuhit ng dusa sa kanyang mukha noon ay naging mga marka ng awtoridad at talino. Mama, ang dalawang maliit na tinig ay bumasag sa katahimikan ng opisina. Dalawang bata, isang lalaki at isang babae, ang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Ang kanilang mga mata ay kasing talim ng kay Cristobal, ngunit ang kanilang mga ngiti ay kasing tamis ng kay Tina. Sila ang kanyang kambal, sina Angelo at Angela. Sila ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan kung bakit ang bawat gabing puno ng pagod sa Amerika ay naging isang hakbang patungo sa rurok. "Be careful, my loves," nakangiting sabi ni Tina sa wikang Taglish habang niyayakap ang dalawang bata. "Lolo is waiting for us downstairs. We have a very long flight today." "Are we going to the Philippines, Mama?" tanong ni Angela. Ang kanyang munting daliri ay humahawak sa perlas na kwintas ng ina. "Yes, baby. It's time to go home," sagot ni Tina. Ngunit ang salitang home ay may kalakip na kakaibang lamig. Pumasok si Don Hilario sa opisina. Maayos na maayos ang tindig sa kabila ng edad. "The private jet is ready, Faustina." Ang mga papeles para sa acquisition ng Santillan Shipping Port assets ay nasa mesa mo na. Isang pirma mo na lang at kalahati ng kanilang operasyon ay mapapasa iyo na. Kinuha ni Tina ang gintong ballpen. Habang dumadaloy ang tinta sa papel, naalaala niya ang huling gabi niya sa bodega. Ang lamig ng semento, ang amoy ng natapong tinola, at ang sakit ng pagtataksil. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa dokumentong yon ay tila isang pako sa kabaong ng mga Santillan. "Balita ko ay malubha na ang kalagayan ng kumpanya nila, Papa," sabi ni Tina habang ibinibigay ang folders sa kanyang sekretarya. "Cristobal has been making desperate moves. He even tried to sell their family mansion to cover their debts." "Poor Cristobal," ani Don Hilario na may halong pang-uuyam. "He thought money and status were permanent. Hindi niya alam na ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong marunong lumaban mula sa putikan." "Hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila, Papa," bulong ni Tina. Ang kanyang boses ay walang panginginig. "Kukunin ko ang hiya na ipinakain nila sa akin. Gusto kong makita kung paano sila manlimos sa taong tinawag nilang daga." Sa loob ng eroplano, habang pinagmamasdan ni Tina ang mga ulap sa ibaba, binuksan niya ang isang maliit na locket. Sa loob nito ay ang larawan ng kanyang nanay na namayapa, na 2 taon na ang nakalilipas. Namatay ang kanyang ina na alam na ang kanyang anak ay ligtas at makapangyarihan, ngunit hinding-hindi nito nakita ang hustisyang matagal nang hinihintay ni Tina. Ang kanyang pagbabalik ay hindi para sa pakikipag-ayos. Ang kanyang pagbabalik ay isang pagsakop. 5 taon siyang nanahimik, 5 taon siyang nag-ipon ng lakas, at ngayon, ang hanging dala ng kanyang pagdating ay magiging isang malakas na bagyo na gigiba sa bawat pader ng mansyon ng mga Santillan. Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, ang init ng tropikal na hangin ay tila isang yakap ng nakaraan. Ngunit hindi na siya ang biktima. Isang itim na konvoy ng mga mamahaling sasakyan ang naghihintay sa kanila. Sa labas ng airport, nakatayo ang isang malaking billboard ng Pineda Group na nag-aanunsyo ng kanilang pagpasok sa shipping industry. "Welcome back, Madam President," bati ng kanyang head of security. Tumingin si Tina sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang teritoryo ng mga Santillan. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng kagandahan at puot.
Magsimula na tayo. Utos ni Tina. Gusto kong malaman ng buong bansa na ang Pineda Group ay narito na. At gusto kong ang unang makatanggap ng balitang ito ay si Doña Esmeralda Santillan. Ang bawat hininga sa loob ng boardroom ng Santillan Shipping ay tila bumabara sa lalamunan ni Cristobal. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok sa silid ay humahalo sa amoy ng malamig na pawis ng mga board members. Sa kabisera ng mesa nakaupo si Doña Esmeralda, pilit na pinananatili ang kanyang tuwid na tindig. Bagaman ang kanyang mga kamay na may suot na malalaking singsing ay bahagyang nanginginig sa ibabaw ng mesa. Nasaan na ang kinatawan ng Pineda Group? Madiing tanong ni Esmeralda sa kanyang sekretarya. 5 minuto na silang huli. Hindi namin kailangang maghintay ng ganito katagal para sa isang buyout. Patawad po, senyora. Pero ang sabi nila ay darating sila sa tamang oras. Sagot ng sekretarya na halatang natatakot. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng boardroom. Walang anunsyo, walang kumatok. Isang grupo ng mga abogado at bodyguard na nakasuot ng itim ang unang pumasok, na tila mga sundalong naghahanda ng daan para sa kanilang reyna. At doon, sa gitna ng katahimikan, pumasok ang isang babae. Ang bawat hakbang niya ay may bigat na tila yumayanig sa buong gusali. Nakasuot siya ng isang tailored pristine white suit na lalong nagpatingkad sa kanyang kayumangging balat. Ang kanyang mukha ay isang perpektong estatwa ng kagandahan at kapangyarihan. Napapatayo si Cristobal. Ang kanyang ballpen ay nahulog sa sahig, ngunit hindi niya iyon napansin. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mukha ng babaeng nasa harap niya. Faustina? Ang bulong ni Cristobal ay halos hindi narinig. Puno ng hindi paniniwala at matinding pagkagulat. Hindi siya tinapunan ng tingin ni Tina. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng mesa, direkta sa tapat ni Doña Esmeralda. Ang matanda ay tila nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. "Good morning, everyone!" Simula ni Tina. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at may awtoridad na hindi matitibag. "I believe you've been waiting for the new majority owner of Santillan Shipping. I am Faustina Pineda, President and CEO of the Pineda Group." "Impossible!" sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng galit at takot. "Ikaw? Ang katulong na yon? Hilario must have been out of his mind. You are nothing but a thief who stole our family's peace." Dahan-dahang naupo si Tina sa kanyang upuan. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa. "Actually, senyora, ang tanging ninakaw sa silid na ito ay ang 5 taon ng buhay ko na sinayang ninyo sa bodega. But don't worry, I'm here to collect the interest." Inilabas ng kanyang abogado ang isang makapal na folder at inilapag ito sa harap ni Cristobal. "Mr. Santillan," tawag ni Tina sa kanyang asawa. Isang tawag na mas masakit pa sa sampal dahil sa kawalan nito ng emosyon. "As of 8:00 ng umaga today, the Pineda Group has officially acquired 60% of your outstanding debts. Sa madaling salita, I own this building. I own the ships you are so proud of. And most importantly, I own the chairs you are currently sitting on." "Tina, please, let's talk about this privately." Pagsusumamo ni Cristobal, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Hindi kailangang umabot sa ganito. We can fix this." "Fix this?" Tiningnan siya ni Tina ng diretso sa mga mata. "You had 5 years to fix this, Cristobal. You had every chance to look for me, to stand up against your mother, to be a man. Pero mas pinili mong manahimik at magtago sa likod ng iyong siyensya at hiya. Now it's my turn to be silent." Tumingin si Tina kay Doña Esmeralda, na ngayon ay tila hihimatayin na sa tindi ng presyur. "Senyora, I heard you're planning to sell the family mansion to pay for the initial interest. Bad news, binili ko na rin ang utang sa bangko para sa bahay na yon. So, technically, you are now living in my property.
And as a landlord, I don't think I like my current tenants. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin kay Esmeralda at Cristobal ay puno na ng panghuhusga at paglayo. Ang kapangyarihang hawak ng mga Santillan sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ano ang gusto mo, Faustina? Tanong ni Esmeralda sa isang boses na wala na ang dating yabang. Ngumiti ng bahagya si Tina, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko lang maranasan ninyo ang naranasan ko. Ang pakiramdam ng walang boses, ang pakiramdam ng pagiging invisible. But for today, I'll start with this. You have 24 hours to vacate the executive offices. Magsisimula na ang renovation at amoy hampas lupa ang lugar na ito para sa panlasa ko. Tumayo si Tina at dire-diretsyong lumabas ng silid. Iniwan ang mga Santillan sa gitna ng kanilang pagkawasak. Habang naglalakad siya sa hallway, naramdaman niya ang bawat mata ng mga empleyado. Ang ilan ay gulat, ang ilan ay humahanga. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bagay na nagpabagal sa kanyang hakbang. Isang pamilyar na amoy ng kape at isang boses mula sa likuran. Tina, wait! Hindi ito si Cristobal. Ito ay si Valerie, na mukhang haggard at desperada. Hawak ang isang envelope na tila ba ito ang kanyang huling baraha. Sa isang madilim na sulok ng hallway, kung saan ang mga pader ay napapalamutian ng mga larawan ng mga ninuno ng mga Santillan, hinarap ni Tina si Valerie. Ang amoy ng matapang at nakahihilong pabango ni Valerie ay tila pilit na nakikipagkumpetensya sa malamig na hangin ng aircon. Isang amoy na dati ay nagpapayuko kay Tina, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang sa kanya ng pagkasuya. What do you want, Valerie? Tanong ni Tina. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang scalpel. You think you've won, don't you? Humihingal na sabi ni Valerie. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. You can take the buildings, the ships, and the money. Pero hindi mo makukuha ang pinakaimportanteng bagay sa pamilyang ito. I am carrying the next Santillan heir. My son is the only reason Doña Esmeralda still has a reason to fight. At hinding-hindi mo yun matatalo ng pera mo. Dahan-dahang lumingon si Tina sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiti na ibinibigay ng isang Maninila bago ito sumakmal. Isang Santillan heir, ulit ni Tina. Interesting choice of words, Valerie. Binuksan ni Tina ang kanyang maliit na clutch bag at inilabas ang isang maliit na plastic na may lamang gintong butones na may sagisag ng agila. Ang butones na nahanap niya sa silid ni Valerie, 5 taon na ang nakalilipas. Inilabas din niya ang isang makapal na brown envelope na may selyo ng isang pribadong investigator sa Amerika. Do you remember this button, Valerie? It belongs to Marco Valderrama, the CEO of the company that was the Santillan's biggest rival 5 years ago. Panimula ni Tina. Ang mukha ni Valerie ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang tiyan ay nagsimulang manginig. At ito naman, pagpapatuloy ni Tina habang iwinawagayway ang envelope. This is a DNA paternity report. Kinuha ko ang buhok ng anak mo noong nakaraang linggo sa playground. It's amazing what money can do, right? Ang bilis ng resulta. You wouldn't dare. Pabulong na sabi ni Valerie. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Oh, I already did. Sagot ni Tina. Ang anak mo ay walang bakas ng dugong Santillan. He is 79.9% a Valderrama. Ginamit mo ang bata para makuha ang tiwala ni Esmeralda. Ginamit mo siya para mapalayas ako. You played a dangerous game, Valerie, and you've been caught in your own trap. Eksaktong sa sandaling iyon, lumabas si Doña Esmeralda at Cristobal mula sa boardroom. Nakita nila ang 2 babaeng naghaharap. Ang matanda, sa kabila ng kanyang panghihina, ay sumubok pang magpakitang gilas.
Anong ginagawa mo sa manugang ko, Faustina? Singal ni Esmeralda. Huwag mong madamay-damay ang apo ko sa galit mo sa amin. Apo? Isang malakas na tawa ang kumawala kay Tina. Isang tawang puno ng pait. Senyora, ang tanging apo na mayroon kayo ay ang mga anak ko. Ang mga anak ni Cristobal na itinaboy ninyo sa bodega. Ang batang ipinagmamalaki ninyo ngayon, he is a weapon sent by your rivals to destroy you from the loob. Ibinato ni Tina ang DNA report sa paanan ni Doña Esmeralda. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig, puti at malinis, ngunit naglalaman ng katotohanang dudurog sa huling natitirang hiya ng matanda. Dahan-dahang pinulot ni Cristobal ang mga papel. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon. Mula sa gulat, patungo sa pagtataksil, hanggang sa matinding poot. Tumingin siya kay Valerie, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, humihikbi at nagsusumamo. Valerie, is this true? Tanong ni Cristobal. Ang boses ay puno ng pait. Cristobal, I can explain. It was a mistake. I was lonely. Get out. Ang boses ni Doña Esmeralda ay hindi na sumisigaw. Ito ay mahina, basag, at puno ng pagkatalo. Get out of my sight! You've shamed our name more than anyone else ever could. Tumingin si Tina sa eksenang nasa harap niya. Walang kasiyahan sa kanyang puso, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang pwesto ay pinalalayas na rin sa parehong paraan na ginawa sa kanya nang may kahihiyan at walang kahit anong dala. Wait, senyora, pigil ni Tina habang tinatalikuran sila. Huwag niyo siyang palayasin sa ganyan kabilis. I want her to stay in the mansion for one more night, sa bodega, doon sa lugar kung saan niya ako itinapon. Gusto kong maranasan niya ang lamig ng semento at ang amoy ng amag habang iniisip niya ang lahat ng kasinungalingang ginawa niya. Tumingin si Tina kay Cristobal na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may pagsisisi na hindi kayang bayaran ng kahit anong salita. Ngunit para kay Tina, ang lalaking nasa harap niya ay isa na lamang estranghero. Magsisimula na ang tunay na pagbabayad, senyora. Huling sabi ni Tina bago siya tuluyang lumakad palayo. At sisiguraduhin kong bawat sentimo ng inyong hiya ay mababayaran ng buo. Sa loob ng opisina ni Tina, ang bawat kagamitan ay sumasalamin sa kanyang bagong pagkatao. Malamig, matalim, at walang bahid ng dumi. Ang amoy ng sariwang ulan mula sa labas ay humahalo sa amoy ng bagong leather na upuan. Nakaupo si Tina sa likod ng kanyang dambuhalang mesa, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na tila mga munting hiyas sa malayo. Ang marahang pagtama ng kamao sa pinto ay bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang magtanong ni Tina kung sino iyon. Ang bigat ng bawat hakbang at ang pamilyar na buntong hininga ay sapat na para makilala niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo noon. Pumasok si Cristobal. Wala na ang kurbata nito. Bukas ang unang 2 butones ng kanyang polo at ang kanyang mga mata ay tila 2 balon ng pagsisisi. Tina! Simula niya, ang boses ay paos at puno ng pagod. Sana ay hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko alam ang tungkol kay Valerie. Hindi ko alam na niloloko niya kami. Kung alam mo lang, putol ni Tina. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Kasing lamig ng hangin galing sa aircon. Ibig mong sabihin, kung alam mong hindi mo pala anak ang dinadala niya, doon mo lang ako pahahalagahan? Kung alam mong isa pala akong pineda, doon mo lang ako ipaglalaban? Hindi sa ganoon, Tina. Mahal kita. Kahit noong nasa bodega ka pa, alam mong ikaw ang tanging babaeng minahal ko. Humakbang si Cristobal palapit. Pilit na inaabot ang kamay ni Tina sa ibabaw ng mesa. Pakiusap, para sa mga bata, para sa pamilya nating sinira ng mga pagkakamali. Dahan-dahang binuksan ni Tina ang drawer ng kanyang mesa.
Inilabas niya ang isang maliit na bagay at inilapag ito sa gitna nila. Isang ristis na sipit ng kurbata na gawa sa pilak. Ang regalong pinag-ipunan niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang pilak nito ay maitim na at ang disenyo ay halos hindi na makilala dahil sa dumi at kalawang. Naaalala mo ba ito, Cristobal? Tanong ni Tina habang nakatitig sa ristis na metal. Ito ang simbolo ng pag-ibig ko sa iyo. Isang simpleng bagay na itinapon niyo sa putikan dahil hindi ito kumikinang na parang brilyante. 5 taon ko itong itinago, hindi dahil sa mahal pa kita, kundi para ipaalala sa sarili ko kung gaano ako naging tanga. Tina, can we start over? I'll do anything. I'll leave my mother. I'll work for you. Just give me a chance to be a father to our children. Tumayo si Tina at lumapit sa bintana. Tinalikuran si Cristobal. Father, saan ka noong nilalagnat ako sa bodega at ang tanging kasama ko ay ang amoy ng panis na pagkain? Saan ka noong kailangan ko ng asawa habang hinahamak ako ng ina mo sa harap ng maraming tao? You were busy protecting your image, Cristobal. You were busy being a Santillan. Lumingon si Tina. Ang kanyang mga mata ay nanunuumbat sa gitna ng kadiliman. Ang pag-ibig ay parang tinola. Cristobal, masarap kapag mainit. Pero kapag hinayaan mong lumamig at mapanis, kahit anong init mo uli, nakalalason na ito. At ang pag-ibig ko sa iyo, matagal na itong naging lason. I am a changed man, Tina. I swear. Pagsusumamo ni Cristobal, ang mga luha ay dahan-dahan nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko kayang mawala kayo. You already lost us 5 years ago. You just didn't notice because you were too busy looking at your reflection in the mirror. Sagot ni Tina. Ang kailangan ng mga anak ko ay isang ama, hindi isang lalaking sunod-sunuran sa dikta ng pera at ng kanyang ina. And frankly, Cristobal, you are a ghost of the man I used to love. Kinuha ni Tina ang ristis na sipit ng kurbata at direkta itong inihulog sa basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Umalis ka na, Cristobal. Ang mga abogado ko na ang kakausap sa'yo tungkol sa sustento at visitation rights. Sa ilalim ng aking mga kondisyon, huwag mong gagamitin ang pamilya para makuha ang awa ko dahil ikaw mismo ang pumatay sa pamilyang iyon nung gabing mas pinili mo ang diamante kaysa sa katapatan. Naiwang nakatayo si Cristobal sa gitna ng silid. Ang kanyang balikat ay bagsak. Tila ba ang bawat salita ni Tina ay isang dambuhalang bato na dumiin sa kanyang pagkatao. Habang lumalabas siya ng pinto, narinig ni Tina ang kanyang mahinang hikbi, ngunit hindi na siya lumingon. Ang kanyang puso ay hindi na kumikirot. Sa halip, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan. Ang katahimikan ng isang babaeng sa wakas ay nakalaya na mula sa anino ng kanyang nakaraan. Ang mansyon ng mga Santillan na dati ay sentro ng kapangyarihan at karangyaan, ngayon ay tila isang malaking libingan. Ang mga dambuhalang chandelier ay hindi na nakasindi at ang bawat hakbang sa loob ng malawak na bulwagan ay nagbibigay ng isang nakatatakot na alingawngaw. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak ay napalitan na ng amoy ng alikabok at kapabayaan. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Doña Esmeralda sa harap ng kanyang salamin. Pilit niyang ipinapatong ang kanyang perlas na kwintas, ngunit ang kanyang mga daliri ay labis na nanginig, kaya nahulog ang alahas sa sahig. Ang kanyang mukha, na dati ay laging maayos at puno ng yabang, ngayon ay tila isang tuyong dahon, kulubot, maputla at wala ng buhay. Ang pagbukas ng pinto ay hindi na kailangan ng pahintulot. Pumasok si Tina, dala ang isang makapal na asul na folder. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig na gawa sa nara ay tila isang hatol na papalapit. Senyora! Tawag ni Tina. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit puno ng isang uri ng lamig na mas masakit pa sa anumang sigaw. Sabi ng mga abogado ko,
Hindi mo pa rin pinipirmahan ng eviction notice. May balak ka pa bang magtagal sa property ko? Property mo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Esmeralda. Lupa ito ng mga santilyan. Dugo at pawis ng aking asawa ang nagtayo sa pader na ito. Sino ka para palayasin ako sa sarili kong kaharian? Ang kahariang sinasabi mo ay itinayo sa ibabaw ng mga taong inapakan ninyo. Sagot ni Tina habang inilalapag ang folder sa mesa. At ang siyensya na laging mong ipinagmamalaki. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit wala kang mapuntahan. Walang gustong tumulong sa'yo dahil alam ng lahat kung paano mo itinuring ang sarili mong pamilya. Lumapit si Tina sa matanda. Kinuha ang suklay mula sa kamay nito at dahan-dahang sinuklay ang puting buhok ni Esmeralda. Ang matanda ay napaigtad. Tila ba ang haplos ni Tina ay apoy na nakapapaso. Naaalala mo ba, senyora? Bulong ni Tina. Sabi mo noon, ang dumi ay hindi nababagay sa palasyo. Ngayon, sino sa atin ang dumi? Ang babaeng may malinis na konsensya o ang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan? Huwag mo akong hawakan, hampas lupa, sigaw ni Esmeralda. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Utang na loob, senyora. Pagpapatuloy ni Tina, ginagamit ang paboritong salita ng matanda. Binibigyan kita ng pagkakataong bayaran ang lahat ng utang mo sa akin. Hindi kita itatapon sa kalsada. May inihanda akong lugar para sa'yo. Sa Amerika? May bahid ng pag-asang tanong ni Esmeralda. Hindi, sagot ni Tina. Isang madilim na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa bodega, doon sa likod. Inayos ko na ang iyong banig. Doon mo lalasapin ang bawat gabing binigay mo sa akin. Ang amoy ng amag, ang lamig ng semento, at ang katahimikan ng pagiging mag-isa. Doon mo pag-iisipan kung gaano kahalaga ang hiya na sinasabi mo. Hindi mo magagawa iyan. Papatayin mo ako sa kahihiyan. Hindi kita papatayin, senyora. Hahayaan kitang mabuhay ng matagal para makita mo ang pag-unlad ng mga anak ko. Ang mga batang tinawag mong mantsa. Gusto kong makita mo silang namumuno sa mundong kailanman ay hindi mo na muling mapapasok. Sininyasan ni Tina ang kanyang mga tauhan. Pumasok ang dalawang lalaki at dahan-dahang binuhat ang mga maleta ni Esmeralda. Hindi ang mga mamahaling Louis Vuitton, kundi mga lumang sako at karton. Habang hinihila si Esmeralda palabas ng kanyang marangyang silid, kumakapit siya sa mga hamba ng pinto. Sumisigaw ng mga sumpa at panalangin. Ngunit ang bawat tao sa mansyon, ang mga katulong na dati niyang minamaltrato, ay nakatayo lamang at pinapanood ang kanyang pagbagsak. Walang lumapit, walang tumulong. Nang makarating sila sa tapat ng bodega, binitawan siya ng mga tauhan. Ang pinto ng bodega ay nakabukas, madilim at malamig. Diyan ka nababagay, senyora. Senyora, huling sabi ni Tina, sa dilim, kung saan ang tanging kasama mo ay ang iyong sariling anino. Mag-enjoy ka sa iyong bagong kaharian. Isinara ni Tina ang pinto ng bodega at dahan-dahang inilak ito mula sa labas. Ang tunog ng pagkaldit ng bakal ay tila huling tuldok sa kwento ng kalupitan ni Doña Esmeralda. Sa loob, narinig ni Tina ang mahinang pagpalo ng matanda sa pinto at ang kanyang mga hikbi. Mga hikbing walang sinumang makakarinig. Ang gabi ng Grand Gala ng Pineda Group ay tila isang pagpupugay sa muling pagsilang. Ang Manila Hotel ay napuno ng bango ng sariwang sampagita at mamahaling puting liryo, isang amoy na malini, dalisay, at malayo sa lansa ng nakaraan. Ang bawat sulok ng bulwagan ay nagniningning sa ilalim ng mga gintong liwanag. Ngunit ang tunay na sentro ng atensyon ay ang babaeng nakatayo sa tuktok ng hagdanan. Si Tina ay nakasuot ng isang modern Filipiniana gown na gawa sa pinong pinya na may mga burda ng perlas mula sa sulu. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na hindi kailanman nayukod. Sa kanyang tabi, ang kambal na sina Angelo at Angela
ay nakasuot ng kagalang-galang na barong at gown. Ang kanilang mga mukha ay puno ng inosenteng tuwa habang kumakaway sa mga panauhin. "Proud of you, anak," bulong ni Don Hilario habang inaalalayan si Tina pababa ng hagdan. Ngayong gabi, hindi lang kumpanya ang ipinapakilala natin. Ipinapakilala natin ang bagong pag-asa para sa maraming kababaihan. Naglakad si Tina patungo sa entablado. Ang bawat mata sa bulwagan, mula sa mga senador hanggang sa mga pinakamalalaking negosyante, ay nakatuon sa kanya. Wala nang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. Tanging ang ningning ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula ni Tina. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, matatag at puno ng kumpiyansa. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang tagapagmana ng Pineda Group. Ngunit ang totoo, bago ako naging Pineda, ako ay naging boses ng mga taong itinuring na invisible. Ngayong gabi, formal nating ilulunsad ang Hibiscus Foundation." Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Tina. Ang pundasyong ito ay para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso, sa mga biktima ng manipulasyon, at sa mga inalisan ng dangal dahil lamang sa kanilang katayuan sa buhay. Pagpapatuloy niya, "Gusto kong malaman ninyo, ang inyong mga sugat ay hindi mantsa. Ito ay mga marka ng inyong katatagan. Ang bawat hampas lupa na tinawag sa atin ay magiging pundasyon ng ating pagbangon." Sa isang sulok ng bulwagan, nakita ni Tina ang ilang pamilyar na mukha mula sa nakaraan. Mga dating board members ng Santillan na ngayon ay pilit na nakikipag-ugnayan sa kanya para sa negosyo. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngangiting puno ng pait at tagumpay. Alam niyang sa bawat salitang binibitawan niya, tila ba sinasampal niya ang bawat alaala ng kanyang pagdurusa sa mansyon ng mga Santillan. Matapos ang kanyang talumpati, lumapit sa kanya ang isang batang babae. Marahil ay 15 taong gulang, na may dalang isang munting pumpon ng bulaklak. "Madam Faustina, salamat po," sabi ng bata sa Tagalog. Ang mga mata ay may bakas ng luha. "Dahil sa inyo, nalaman ko pong hindi ko kailangang mahiya sa kung sino ako." Niyakap ni Tina ang bata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na healing. Ang kanyang tagumpay ay wala sa pera o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa kakayahan niyang maging liwanag para sa iba. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit ang kanyang sekretarya, may dalang isang pilak na tray. Sa ibabaw nito ay isang itim na envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang selyo ng wax na hugis ng isang lumang susi. "Madam, may nag-iwan po nito sa front desk. Sabi po ay personal na mensahe para sa inyo," bulong ng sekretarya. Dahan-dahang binuksan ni Tina ang envelope. Sa loob nito ay isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na kasing pamilyar ng kanyang sariling pangalan. Ang amoy ng papel ay amoy ng tuyong rosas at lumang simbahan. Ang bawat kasalanan ay may kapatawaran, ngunit hindi lahat ng kapatawaran ay nagdadala ng kalimutan. Magkikita tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Huwag kang matakot, Faustina. Ang huling lihim ay hindi tungkol sa galit, kundi sa katotohanang matagal mo nang dapat nalaman. Naramdaman ni Tina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang lamig ng hangin sa ballroom ay tila naging mas matalim. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala. Sa malayo, nakita niya ang kanyang mga anak na masayang nakikipaglaro kay Don Hilario. Sino ang nagpadala nito? Si Cristobal ba na nagtatago sa anino? O may iba pa bang lihim na itinatago ang mga Pineda at Santillan na hindi pa nailalantad? Ang bawat hakbang ni Tina sa loob ng lumang simbahan ng San Sebastian ay tila paglalakad pabalik sa isang panaginip na matagal na niyang ibinaon. Ang amoy ng lumang kahoy, ang halimuyak ng natutunaw na kandila, at ang malamig na simoy ng hangin na umiihip sa pagitan ng mga bitak ng pader
ay nagdala sa kanya ng mga alaala ng gabing nangako sila ni Cristobal sa isa't isa. 5 taon na ang nakalilipas, doon sila naging mag-asawa sa ilalim ng mga mata ng Diyos bago sila nilamon ng dilim ng mansyon ng mga santilyan. Sa gitna ng simbahan, nakatayo ang isang lalaki. Hindi na ito ang Cristobal na nakasuot ng tuksido at amoy tagumpay. Ang lalaking nasa harap niya ay nakasuot ng simpleng maong at puting kamiseta. Ang kanyang katawan ay tila naging mas payat at ang kanyang mga kamay ay may mga bahid ng gasgas at dumi. Tanda ng manual na trabahong ginagawa niya sa isang construction site ng simbahan. "Dumating ka," mahinang sabi ni Cristobal. Ang kanyang boses ay wala ng yabang. Tila ba ang bawat salita ay galing sa ilalim ng isang pusong nadurog at muling nabuo mula sa mga piraso ng pagsisisi. "Hindi ako narito para makipagbalikan, Cristobal," panimula ni Tina. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng pagpintig ng sakit sa kanyang dibdib. "Ano ang huling lihim na sinasabi mo?" Dahan-dahang lumapit si Cristobal, ngunit huminto siya ng may 3 metrong distansya sa pagitan nila. Tila ba alam niyang wala na siyang karapatang lumapit pa. Inilabas niya ang isang makapal na asul na envelope mula sa kanyang bag. "Ito ang lahat ng mga dokumento ng Santillan Group na naiwan sa akin," paliwanag ni Cristobal. "Ipinasa ko na ang lahat ng karapatan ko sa mga bata. Lahat ng share, lahat ng natitirang ari-arian. Hindi ko ito kailangan, Tina. Ang perang yon ay naging lason sa buhay ko at ayaw kong maging lason din ito sa kinabukasan ni na Angelo at Angela." "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Tina. Ang kanyang kilay ay kumunot sa pagtataka. "Akala ko ba ang hiya at konsensya ang pinakamahalaga sa'yo?" Ngumiti si Cristobal. Isang ngiting mabigat, puno ng pagsisisi. Ang tunay na kahihiyan ay hindi ang hinusgahan ng iba, kundi ang hindi ko pagiging ama. Ang tunay na konsensya ay yung gabi-gabing multo ng desisyong iniwan kita noong kailangan mo ako. 5 taon akong nabuhay bilang duwag, Tina. Ngayon, gusto ko na lang huminga ng huli na walang bigat, na kahit papaano, itinama ko ang mali. Tahimik na lumapit si Tina. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang inabot ang sobre. Parang hawak niya ang bigat ng lahat ng lihim na matagal nang nakabaon. Nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Cristobal nang magkadampi ang kanilang mga daliri. Isang init na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay isa na lamang paalala ng nakaraan. "Nalaman ko rin ang ginawa mo kay Mama," pagpapatuloy ni Cristobal. "Hindi ako galit. Nararapat lang sa kanya ang manatili sa bodegang yon. Doon niya matututunan ang tunay na halaga ng tao. At ako, narito ako para magbayad ng sarili kong utang na loob. Nagtatrabaho ako para sa simbahan at sa mga batang ulila. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon, Tina. Hindi ko hinihinging tanggapin mo ako uli." Lumuhod si Cristobal sa malamig na sahig ng simbahan. "Ang tanging pakiusap ko lang ay payagan mo akong makita sila. Kahit mula sa malayo, kahit sa labas lang ng gate ng eskwelahan. Gusto ko lang makita na lumalaki silang may dangal. Ang dangal na kailanman ay hindi ko naibigay sa'yo." Napatitig si Tina sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Narito na ang hustisyang hiningi niya. Ang makitang durog at nagsisisi ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit sa halip na puot, isang malalim na pagkapagod ang naramdaman ni Tina. Ang paghihiganti ay tila isang mabigat na baluti na sa wakas ay handa na niyang hubarin. "Tumayo ka dyan, Cristobal," mahinang utos ni Tina. "Ang pagluhod mo ay hindi mabubura ang 5 taon ng luha ko. Pero ang pagsisisi mo, marahil iyan ang unang hakbang para hindi ka na maging bahagi ng aking puot." Dahan-dahang tumayo si Cristobal. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha. "Papayagan kitang makita sila," sabi ni Tina na ikinagulat ng lalaki. "Ngunit sa ilalim ng aking mga kondisyon, magpapakita ka sa kanila hindi bilang isang santilyan, kundi bilang isang lalaking natutong magpakumbaba
Hindi kita kailangan bilang asawa, pero kailangan nila ng ama na marunong magbago. Bago lumisan si Tina, huminto siya sa may pinto ng simbahan. Tumingin siya sa altar kung saan silunang nangako. Cristobal, ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo. Ito ay para sa akin, para sa katahimikan ng puso ko. Lumabas si Tina sa simbahan, kung saan ang sikat ng araw ay sinagsisimula nang tumagos sa mga ulap. Sa malayo, nakita niya ang kanyang convoy na naghihintay. Sumakay siya sa sasakyan at naramdaman ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang kanyang tagumpay ay ganap na. Hindi dahil nakuha niya ang lahat ng yaman ng mga santilyan, kundi dahil sa wakas, wala na siyang daladalang galit. Ang hiya na naging kadena niya ay tuluyan ng naputol at ang natitira na lamang ay ang malayang hinaharap para sa kanya at sa kanyang mga anak. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ng pribadong baybayin sa Batangas ay tila isang himig ng paglilinis. Ang amoy ng maalat na dagat at ang init ng papalubog na araw ay yumayakap sa balat ni Tina, na ngayon ay nakaupo sa isang maputing buhanginan, malayo sa ingay ng syudad at sa amoy ng alikabok ng nakaraan. Ang langit ay napalalamutian ng mga kulay rosas at kahel, tila isang dambuhalang canvas na nagpapahiwatig na ang bawat dilim ay may katapat na magandang hantungan. Sa di kalayuan, naririnig ni Tina ang tawanan ni na Angelo at Angela. Hinahabol nila ang maliliit na alon. Ang kanilang mga boses ay kasing linaw ng kristal. Ang bawat tawa nila ay tila gamot na humihilom sa bawat sugat na iniwan ng mansyon ng mga santilan. "Look, Mama! I caught a small crab!" Sigaw ni Angelo habang ipinapakita ang kanyang munting huli sa ina. Ngumiti si Tina, isang tunay na ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. "Put it back, honey. Let him go home to his family." Sagot niya sa wikang Taglish habang hinahawi ang buhok na nililipad ng hangin. Lumapit si Don Hilario sa kanya. May dalang 2 baso ng sariwang buko juice. Naupo ang matanda sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. "You've built something beautiful, Faustina," mahinang sabi ni Hilario. "Hindi lang kumpanya, kundi isang tahanang puno ng pag-ibig. I think your mother is smiling from heaven right now." "Salamat, Papa," tugon ni Tina. "Naisip ko lang, kung hindi siguro ako dumaan sa bodegang iyon, baka hindi ko natutunan kung gaano kahalaga ang bawat sandaling ito. I used to hate my scars, but now I see them as my strength." Tumingin si Tina sa malayo, sa direksyon kung saan lumulubog ang araw. Alam niya ang balita tungkol sa mga santilyan. Si Doña Esmeralda ay nananatili pa rin sa bodega, tumatanda sa piling ng kanyang sariling pagsisisi, habang si Cristobal ay patuloy sa kanyang tahimik na pagtatrabaho para sa mga mahihirap. Unti-unting binubura ang mantsa ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng tunay na serbisyo. Hindi na sila bahagi ng kanyang mga gabi ng pag-iyak. Sila ay mga anino na lamang ng isang kwentong tapos na. Tumayo si Tina at naglakad patungo sa dalampasigan. Hinayaan niyang mabasa ng tubig ang kanyang mga paa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling report ng Hibiscus Foundation. Libo-libong kababaihan na ang nabigyan ng bagong simula. Ang kanyang dusa ay naging binhi ng pag-asa para sa iba. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tina ang isang kakaibang gaan sa kanyang pagkatao. Ang bawat sampal, bawat paghamak, at bawat gabing puno ng gutom ay naging mga hiyas na ngayon ay nakapwesto na sa kanyang korona. Hindi siya naging biktima ng kanyang tadhana. Siya ang naging arkitekto nito. "Mama, come play with us," tawag ni Angela. Tumakbo si Tina patungo sa kanyang mga anak. Ang kanyang gown ay sumasabay sa agos ng hangin. Ang kanyang bawat hakbang sa buhangin ay hindi na nagiiwan ng bakas ng dusa, kundi bakas ng isang babaeng malaya, makapangyarihan, at higit sa lahat, buo. Sa gitna ng isang mataas na gusali sa Makati,
Isang malaking portrait ni Faustina Pineda ang nakasabit sa main lobby ng Pineda Group. Ngunit hindi ito isang ordinaryong portrait. Ipinapakita nito si Tina na nakatayo sa harap ng isang lumang bodega, habang ang anino niya ay isang fix na naglalayab. Sa ibaba ng portrait may mga nakaukit na salita sa gintong plaque. Ang mensaheng iniwan ni Tina para sa susunod na henerasyon ng mga kababaihan. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa ningning ng diamanteng ibinibigay sa kanya, kundi sa apoy na nananatili sa kanyang puso kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Huwag mong ikahiya ang iyong mga sugat dahil iyan ang nagpapatunay na ikaw ay lumaban. Ang bawat luhang pumatak sa lupa ay magiging ulan na magpapalaki sa iyong tagumpay, sapagkat ang pinakamatitigas na bakal ay pinapanday sa pinakamainit na apoy. Ang kwento ni Faustina ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng paghahanap sa sarili, ng pagpapatawad na nagpapalaya, at ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Habang ang gabi ay tuluyang bumabalot sa mundo, ang liwanag ng Pineda Group ay nananatiling nakasindi. Isang tanglaw para sa lahat ng mga daga na nangangarap maging reyna, at para sa lahat ng mga pusong sugatan na naniniwalang may bukas pang naghihintay.